Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man yung naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Hello and welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang programang legal na hindi ipagpapalit ang nanay mo para sa jowang may kulay ang buhok. At kung hindi pa malinaw sa inyo ang pag-uusapan natin ngayong episode, ito ay walang iba kundi ang two-time Olympic gold medal champion na si Carlos Yulo at ang kanyang nanay na si Angelica Yulo. Siguro naman kilala nating lahat si Carlos Yulo dahil siya lang naman ang kauna-unahang Philippine Olympic athlete na nakapag-uwi ng 2 gold medals sa Pilipinas. Filipino gymnast Carlos Edriel Yulo made history in the 2024 Paris Olympics after winning not 1 but 2 gold medals in the men's artistic gymnastics event. Grabe po yung experience, grabe. Sobrang thankful kay God, grateful and blessed. Binigyan niya ako ng mga taong totoong sinusuportahan po ako and nagtiwala po sa akin ng lubos. Maraming salamat po. Hindi ko ito magagawa ng ako lang mag-isa. At pagkatapos manalo ni Carlos Yulo ng una niyang gold medal sa Olympics, sumunod agad sa kanya ang mga intriga. It turns out na mayroong hidwaan si Carlos Yulo at ang kanyang ina na si Angelica Yulo tungkol sa mga pera na napanalunan ni Carlos Yulo sa kanyang mga gymnastics competition. At considering na ang hidwaan na mag-ina ay tungkol sa pera, malamang marami sa inyo ang nagtatanong, ayon sa batas, may karapatan ba si Angelica Yulo sa pera na napanalunan ng kanyang anak na si Carlos Yulo sa mga gymnastics competition? Pero bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung paano nagsimula si Carlos Yulo. Nagsimula daw si Carlos Yulo sumabak sa gymnastics noong siya ay 7 years old pa lamang noong 2007. Pero naging committed lang si Carlos Yulo sa gymnastics noong 2012. At dahil nga sa tuloy-tuloy na pagtitraining ni Carlos Yulo, naging qualified siyang sumali sa 2024 Paris Olympics kung saan nag-commit siya ng 2 gold medal sa gymnastics. Isang gold para sa floor exercise at isa na namang gold para sa vault. Dahil na rin sa pagkapanalo ni Carlos Yulo ng 2 gold medals sa Olympics, umani ng milyong-milyong grants and prizes si Carlos Yulo. In fact, ayon sa Section 8 ng Republic Act 10699, entitled si Carlos Yulo ng cash benefits in the amount of 10 million pesos for each gold na napanalunan niya for a total of 20 million pesos. Bukod pa dyan, nagbigay din si Pangulong Marcos kay Carlos Yulo ng additional 20 million pesos. Pero ang total cash benefits na tanggap ni Carlos Yulo mula sa gobyerno at mga pribadong individual ay umaabot ng approximately 100 million pesos. Dahil sa sobrang daming pera na binigay kay Carlos Yulo, hindi mahirap isipin na magkakaroon talaga ng issue yung mag-ina dahil sa pera. Lalong-lalo na hindi naman talaga galing sa mayamang pamilya si Carlos Yulo. Kasi bago pala sumabak si Carlos Yulo sa Paris Olympics, may hindi na pagkakaintindihan ang mag-ina tungkol sa pera. In fact, after manalo ni Carlos Yulo ng kanyang unang gold medal, lumitaw kagad yung mga screenshots ng Facebook post ni Angelica Yulo na tila may patama sa kanyang anak. Notable dyan yung isang Facebook post niya kung saan meron daw siyang binabanggit na alibugahang anak. Hanggang sa lumabas na nga yung mga bali-balita na meron daw na ninakaw na pera si Angelica Yulo sa kanyang anak na si Carlos Yulo. Saan po ba nanggaling yung issue na yan na ninakaw niyo raw po? Sino po nagsabi? Actually siya sinabi niya in front of my face Pero syempre, hindi naman magpapatalo si Carlos Yulo. Kasi naglabas din siya ng kanyang video na nagpapaliwanag sa mga tao kung ano nga ba yung pinagmulan ng kanyang sama ng loob. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. So ang pinaglalaban pala ni Carlos Yulo ay yung kanyang prinsipyo na kinuhaan siya ng pera ng walang paalam. Pero in fairness naman sa kanya, kahit sino naman talaga sasama din ng loob kung ninakawan tayo ng pera. Ang kinaibahan lang sa sitwasyon ni Carlos Yulo ay yung nanay niya ang kumuha ng pera niya nang walang paalam.
At inamin naman ni Angelica Yulo na ginamit niya nga ang pera ni Carlos Yulo nang walang express consent ni Carlos Yulo pambayad nila sa bahay nila sa Cavite. Mami, alam po niya na kinuha niya yung pera doon sa land bank, pangbayad doon sa bahay na sinasabi niyo. Nasabi ng anak ko sa kanya na, kasi nung parang time na nangihiram yung eldest ko sa kanya, sabi niya ganon, kay mama may pera. Sabi ng anak ko, magpo-fully paid kasi si mama ng bahay na sa Cavite. At umuo po siya. So, Sige, let's say, kahit hindi siya umuo. Diba? Kahit sabihin na natin na hindi siya umuo, ang sa akin lang din kasi dito is, hindi ko nilustay yung pera niya. Hindi ko ninakaw yung pera niya. Ayan, pwede niyang ibenta kung gusto niya. Ibalik lang niya yung dinaw namin doon, tsaka yung binayad namin doon since 2016 up to 2019. At dahil nga sa issues ng mag-ina, nagpiesta na ang mga netizens at nakisawsaw na sa issue. Sabi ng mga netizens, wala daw kwentang anak si Carlos Yulo at dapat daw igalang pa rin ni Carlos Yulo ang kanyang nanay. Pero meron namang ibang mga netizens na nagsasabi na hindi tama ang ginawa ng nanay ni Carlos Yulo na waldasin ang pera ng kanyang anak. At wrong din in all levels si Angelica Yulo dahil mas pinanigan niya pa ang atleta ng ibang bansa kaysa sa kanyang sariling anak. Pero hindi natin pag-aaralan kung wala nga ba talagang kwentang anak si Carlos Yulo dahil sa ating channel, batas ang issue. Kaya imbis na personal na buhay nila Carlos Yulo ang issue natin, ang pag-aaralan natin ay kung meron nga bang obligasyon ng anak na suportahan ang kanyang magulang ayon sa batas. Ayon sa Article 194 ng Family Code, kasama sa suporta ang mga pangangailangan para mabuhay ang isang tao, katulad ng tirahan, pananamit, mga gamot, edukasyon, at transportasyon ayon sa kakayahang pinansyal ng pamilya. So, ang tanong natin, ayon sa batas, sino-sino ba dapat ang magbigay ng suporta? Ayon naman sa Article 195 ng Family Code, ang mga sumusunod na tao ay may obligasyon na magbigay suporta sa isa't isa. Unang-una, mag-asawa. Pangalawa, ang lehitimong mga nakatatanda o ascendants, katulad ng mga magulang, lolo o lola, at ang mga nakababata o descendants, katulad ng mga anak at apo. Pangatlo, ang mga magulang at ang kanilang mga lehitimong anak at ang mga lehitimo at hindi lehitimong anak ng kanilang lehitimong anak. Pang-apat, ang mga magulang at ang kanilang mga hindi lehitimong anak at ang mga lehitimo at hindi lehitimong anak ng kanilang hindi lehitimong anak. At ang panghuli ay ang mga lehitimong magkakapatid. Sa kaso ni Carlos Yulo, hindi lang ang nanay niya ang may obligasyon na suportahan siya. At totoo naman din sinusuportahan ni Angelica Yulo ang kanyang mga anak. In fact, sa interview ni Maring Jessica sa Yulo Family noong 2019, laging sinasabi ni Angelica Yulo na sinusuportahan nilang mag-asawa ang pangarap ni Carlos Yulo. Since si Angelica Yulo ay matagal nang sumusuporta sa kanyang anak, siguro naman tama lang na si Carlos Yulo naman ang magbigay ng suporta sa kanyang nanay. And besides, hindi naman daw nilulustay ni Angelica Yulo ang pera ni Carlos Yulo. In fact, ginamit daw niya yung pera para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Katulad nga ng sinabi ni Angelica Yulo, ginamit niya daw yung pera ni Carlos Yulo para mabayaran ng buo ang bahay nila sa Cavite. May mga pumasok sa land bank niya na yun yung hawak ko na ATM na pwede kong ma-withdraw. Na ayun naman yung ginamit ko na ipang fully paid dun sa bahay na na-acquire ko 2016 sa Cavite. So kaya hindi nakapangalan sa kanya yon. Sa akin nakapangalan kasi kaming dalawang mag-asawa ang nag-acquire 2016 since during that time wala pa naman siyang big amount of money. Pero kanino pong pera yung nasa land bank? Sa kanya yon na pera. Yun yung ginamit Yun yung ginamit kong pang fully paid, ginamit kong pang renovation. Mami, alam po niya na kinuha niya yung pera doon sa land bank, pangbayad doon sa bahay na sinasabi niyo. Nasabi ng anak ko. Umuo po siya. So, Sige, let's say, kahit hindi siya umuo. Diba? Kahit sabihin na natin na hindi siya umuo, ang sa akin lang din kasi dito is,
hindi ko nilusta yung pera niya. Hindi ko ninakaw yung pera niya. Ayan, pwede niyang ibenta kung gusto niya. Ibalik lang niya yung dinaw namin doon, tsaka yung dinayad namin doon since 2016 up to 2019. Mami, Actually, marami pang pinanggamitan daw si Angelica Yulo ng pera ni Carlos Yulo. Sabi nga ni Angelica, ginamit din daw niya yung pera ni Carlos Yulo pambili ng motor ng tatay niya at pampatayo ng motor shop nila. meron tayo, marami. Yung sinabi niya na bibilihan niya ng motor yung papa niya. So, nabili naman. Doon namin kinuha yon sa, sa land bank niya. So, kinash out namin kasi kung uutangin pa, sayang pa dahil isang motor pa ulit yung tubo, di ba? So, yun. Tapos, ano pa ba? Yung pinang-open namin ng motor shop sa Cavite. Doon din namin syempre kinuha. Actually, meron pa nga doon may pera pa doon si Drew na 50,000 pesos na sinama ko para pandagdag sa puhunan. Although may obligasyon nga si Carlos Yulo na suportahan ang kanyang mga magulang, hindi pa rin tama ang ginawa ni Angelica Yulo na basta-basta na lang kunin ang pera ni Carlos Yulo nang walang paalam, kung totoo man yon. At pag sinabi kong hindi tama, I don't mean na mali ang ginawa ni Angelica from a moral standpoint ha. Ang sinasabi ko is kung totoo man na kinuha nga ni Angelica Yulo ang pera ni Carlos Yulo nang walang paalam, labag sa batas ang ginawa ni Angelica Yulo. Kasi ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, kapag ang isang tao ay kumuha ng gamit ng ibang tao nang hindi gumagamit ng dahas at nang walang pahintulot ng may-ari, pwede siyang maging criminally liable for theft. Kasi sa kasong People versus Sabado, inisa-isa ng Supreme Court ang mga requirements ng theft. Una, may pagkuha ng gamit. Pangalawa, ang nasabing gamit ay pagmamay-ari ng ibang tao. Pangatlo, ang taong kumuha ay may intensyong makinabang sa bagay na kinuha. Pang-apat, ang pagkuha ay walang pahintulot ng may-ari. At panghuli, ang gamit ay kinuha nang hindi gumagamit ng dahas, pananakot o pagsira ng anumang bagay. Sa issue na ito, ay submit na pwedeng makasuhan si Angelica Yulo ng criminal case for theft kasi lahat ng elements ng theft ay present sa kasong ito. Dahil ayon mismo kay Angelica Yulo, ginamit daw niya ang pera ni Carlos Yulo sa halagang 170,000 pesos bilang bond sa pagkuha ng kanyang credit card. Pero kasi meron siya palang hinahanap na kaya doon nag-ugat yung 170,000 na cash incentives niya way back 2021 World Championships, sa akin talaga binigay ni Ma'am Weng. Sa ayo ko ibibigay. Kasi alam din nila yung nung girl. So, siya parang red flag sa kanila yung girl. So, ako yung kinontak talaga kasi hindi ko naman malalaman na may cash incentive siya kung hindi ako kinontak. So, sa akin ibinigay. So, yun, pinasok ko siya sa BPI sa para tapos ginawa ko siyang bond for credit card. Applying the elements of theft under Article 308 ng Revised Penal Code, una, kinuha ni Angelica Yulo yung pera sa halagang 170,000 pesos. Pangalawa, ang nasabing pera ay pagmamay-ari ni Carlos Yulo. Pangatlo, nakinabang siya sa pera dahil inamin niya mismo na ginamit niya ang pera bilang bond sa kanyang credit card. Pang-apat, kinuha ni Angelica yung nasabing pera nang hindi nagpapaalam kay Carlos Yulo. Otherwise, hindi sana nagalit si Carlos Yulo. At panghuli, kinuha ni Angelica Yulo yung pera nang hindi gumagamit ng dahas. Although sinasabi naman ni Angelica Yulo na binigay daw sa kanya yung pera ng 170,000 pesos, wala pa rin siyang karapatan na gamitin ito kasi hindi naman talaga sa kanya yung pera. Kaya dahil dyan ay submit na maaaring makasuhan si Angelica Yulo ng theft. Kaya sa magkakapamilya, kailangan lagi nating intindihin ng isa't isa upang maiwasan ang mga ganitong klaseng pag-aalitan. Sa panig ng mga magulang, respetuhin pa rin natin ang ating mga anak, lalong-lalo na kung may mga sarili na silang buhay. Hindi porket na magulang tayo ay may karapatan na tayong pangunahan ang ating mga anak, lalong-lalo na sa kanilang mga desisyon. Sa panig naman nating mga anak, lagi nating intindihin at respetuhin ang ating mga magulang. Huwag tayong mag-focus sa kanilang mga pagkakamali dahil hindi naman sila perpekto. Dapat lagi mangibabaw sa atin ang pagmamahal, lalong-lalo na sa ating mga magulang kahit ano pa ang mangyari.
At yan ang episode natin for today. I hope may mga natutunan kayo. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-iwan ng comment sa video na ito. Pero bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na ang mga susunod nating episodes ay tungkol kay former President Rodrigo Duterte at kung pwede ba siyang makulong dahil sa war on drugs o di kaya naman ay pwede ba siyang arestuhin ng International Criminal Court. Maraming salamat sa panonood and session adjourned.